Magandang hapon sa lahat, mga kapatid at mga kaibigan po namin. Meron na lang po tayong ilang segundo. Pasisimulan natin ang ating programa sa public talk at pag-aaral sa media, talakayan ng bantayan. Sa ngalan ng Toronto Tagalog East Congregation ay welcome po ang lahat at magandang hapon muli sa inyong lahat, mga kapatid, at inaanyahan ko yung tumayo kung kaya ninyo kalagayan. Awitin natin sama-sama ang awit ikalawa. Ngalan ang iyong, ang Jehova ang iyong ngalan na hinango sa awit 83:18. Pakisuyo natin ang tagapamahala ng musika. Ang pahayag pangmadla ngayon, mga kapatid, ay may paksang sino ang tulad ni Jehova na ating Diyos. Ito'y ipapahayag sa atin ng ating lokal na elders na si Brother Orly Cabrera. Kaya pakinggan po natin siya sa kanyang bahang ito. Sino ang tulad ni Jehova na ating Diyos? Bakit patanong ang tema ng pahayag natin, mga kapatid? Sa dahilang maraming Diyos ang sinasamba ng sangkatauhan. Kaya naman humanting ito sa iba't ibang uri ng mga paniniwala. Sa larawan, makikita natin na simula nang umiral ang lipunan ng tao, marami mga Diyos ang kinikilala ng mga tao. Tinataya ng mga anthropologists na hindi bababa na sa 18,000 iba't ibang Diyos ang sinasamba ng tao mula pa nang umiral ang lipunan ng tao. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang paghahanap ng tao sa Diyos ay humantong sa maraming landas.
Ang resulta ay ang dami ng pagkakaiba-iba ng relihiyosong pagpapahayag na matatagpuan sa buong mundo. Oo, ang kasaysayan ng relihiyon ay kasintanda ng tao mismo. Salamat po sa larawan. Ibig bang sabihin nito na marami talagang totoong Diyos na dapat sambahin ng mga tao? Ang pagkakaroon ng napakaraming relihiyon at ang pag-aangkin na ang lahat ng relihiyon ay humahantong sa Diyos ay lumilito sa marami na taimtim na naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos. Marami ang nagtatanong, bakit ba maraming relihiyon at nagkakasalungatang paniniwala? Sinasabi ng banal na kasulatan na may isa na gumugulo at nagliligaw sa mga tao upang sumamba sa huwad ng mga Diyos. Basahin po natin ang nakaulat sa 2 Korinto 4:4. Ganito po ang sinasabi. Ang mga di sumasampalataya na ang isip ay binulag ng Diyos ng sistemang ito para hindi makatagos ang liwanag ng maluwalhating mabuting balita tungkol sa Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ng sistemang ito, walang iba kundi si Satanas na Diablo, ang bumubulag sa isip ng mga tao para hindi nila makilala ang tunay na Diyos. O hindi na nga siya nakikita ay nagtago pa ang Diablong ito sa likod ng mga Diyos-Diyosan. Ang pagkakaroon ng napakaraming relihiyon ay hindi isang argumento laban sa pag-iral ng Diyos. Sa halip, ang pagkakaroon ng napakaraming relihiyon ay nagpapakita ng pagtanggi ng sangkatauhan sa iisang tunay na Diyos. Pinalitan ng sanlibutan ito ang tunay na Diyos ng mga Diyos na ayon sa kanilang kagustuhan. Tanong, sino ba talaga ang karapat-dapat sa ating debosyon at pagsamba? May pagkakaiba ba ang Diyos ng Biblia sa mga Diyos at Diyosa na sinasamba ng mga tao ngayon? Sa Biblia, ipinapakilala si Jehovah ay walang kaparis na Diyos. Siya ay nagsasanggalang at nagliligtas sa kanyang bayan. Sa buong banal na kasulatan, paulit-ulit na inilalarawan si Jehovah bilang Diyos na buhay. Halimbawa, sa Jeremias 10:10, ganito ang mababasa natin. Pakusuyo po, Jeremiah 10:10. Pero si Jehovah ay tunay na Diyos, siya ang Diyos na buhay at walang hanggang hari. Sa galit niya ay mayayanig ang lupa at walang bansang makatatagal sa kanyang poot. Pinakita ni Propeta Jeremias ang napakalaking pagkakaiba ni Jehovah, ang Diyos na buhay at ng walang buhay na gawang taong mga idolo. Ganito inilalarawan ng Biblia ang mga Diyos-Diyosa na ito. Basahin naman natin yung awit, Kabanata 115:4-8. Awit 115:4-8. Ang mga idolo nila ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng tao. May bibig sila, pero hindi sila makapagsalita. May mata, pero hindi sila makakita. May tainga sila, pero hindi sila makarinig. May ilong, pero hindi sila makaamoy. May kamay sila, pero wala silang pakiramdam. May paa, pero hindi sila makalakad. Hindi makagawa ng tunog ang lalamunan nila. Ang mga gumagawa sa kanila ay magiging gaya nila, pati na ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. Ang walang buhay na mga Diyos na ito ay hindi kailanman makapagsasanggalang at makapagliligtas. Tingnan natin ang halimbawang ito ng panahon ni Moises at kung paano ipinakita ni Jehovah kung sino talaga ang tunay na Diyos laban sa mga Diyos-Diyosa ng Ehipto. Magbalik tanaw tayo sa kasaysayan ni Moises. Simulan natin ang tagpong ito nang si Jehovah ay magpakilala kay Moises at ganito niya ipinakilala ang sarili niya. Basahin natin yung nakaulat sa Exodo, Kabanata 3, verse 13-15. Exodo 3:13-15, sabi rito, pero sinabi ni Moises sa tunay na Diyos, kung puntahan ko ang mga Israelita at sabihin kong, isinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno, at sabihin nila sa akin, ano ang pangalan niya? Ano ang isasagot ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay magiging anuman na piliin ko. Idinagdag pa niya, ito ang sasabihin mo sa mga Israelita. Isunugo ako sa inyo ni ako ay magiging. At muling sinabi ng Diyos kay Moises, ito ang sasabihin mo sa mga Israelita. Isunugo ako sa inyo ni Jehovah na Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang pangalan ko magpakailanman at dapat itong tandaan ng lahat ng henerasyon.
Inutusan ng Diyos na gamitin ni Moises ang pangalan niya mismo kapag nagpatotoo siya sa Ehipto. Kaya nang nakipag-usap siya kay Paraon ng Ehipto na may sinasambang maraming mga Diyos, dapat niyang banggitin ang pangalan ng tunay na Diyos. Sa madaling salita, itinatag ng Diyos ng Biblia kung sino siya at inihiwalay niya ang kanyang sarili sa lahat ng iba pang mga Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang sarili na buhay at ang lahat ng iba pang mga Diyos ay patay. Basahin naman natin ang tagpo ng si Moises naman ay humarap kay Paraon sa kauna-unahang pagkakataon. Basahin natin yung nasa Exodo, Kabanata 5, talatang 1 at 2. Pagkatapos, humarap sa Paraon sina Moises at Aaron at sinabi nila, "Ito ang sinabi ni Jehovah na Diyos ng Israel. Payagan mong umalis ang bayan ko para makapagdiwang sila ng isang kapistahan para sa akin sa ilang." Pero sinabi ni Paraon, "Sino si Jehovah para sundin ko ang tinig niya at payagang umalis ang Israel? Hindi ko kilala si Jehovah at isa pa, hindi ko papayagang umalis ang Israel." Nang ipinakilala ni Moises si Jehovah bilang buhay na Diyos, ano ang naging tugon niya kay Moises? Sinabi ni Paraon, "Sino si Jehovah?" Ipinapakita lang dito na hindi kinilala ni Paraon si Jehovah bilang Diyos. Ang Ehipto ang unang world power, isang makapangyarihang pandaigdig noong panahon ni Paraon. At maraming sinasamang mga Diyos ang mga Ehipto. At iniisip nila na pinagpapala sila ng kanilang mga Diyos dahil maunlad ang bansa nila. Isa pa, alipin nila ang mga Israelita na ang Diyos ay si Jehovah. Kaya marahil naisip din ni Paraon na mas makapangyarihan ang Diyos nila kaysa sa Diyos ng Israelita. Kaya sino si Jehovah para sa kanya? O ano naman ang tugon ni Jehovah kay Paraon? Nagpadala si Jehovah ng 10 salot. O pansinin, ang 10 salot na ito ay hindi lang para parusahan ng Ehipsyo, ito din ay direktang hamon ni Jehovah sa mga Diyos-Diyosa ng Ehipto. Tingnan natin yung 10 salot na ito na pinadala ni Jehovah bilang hamon sa mga Diyos at Diyosa ng Ehipto. Unang salot, ginawang dugo ni Jehovah ang ilog ng Ehipto. Napakahalaga sa bansang Ehipto ang mga ilog nito, partikular na yung ilog Nilo. Nakadepende kasi yung mga Ehipsyo sa ilog nito. Karamihan sa komersyo ay dumadaloy sa ilog nito at may malaking contribution ito sa ekonomiya ng Ehipto. Naniniwala sila na pinagpapala sila ng Diyos nilang si Hapi, ang Diyos ng ilog Nilo. O, tinatawag din siyang Lord of the River, bringing vegetation. Ang tubig na dumadaloy sa Nilo ay malaking tulong sa agrikultura at pananim sa Ehipto. Kaya naman, gano'n na lang ang pagsambang ginagawa nila sa Diyos nilang si Hapi. Kaya nang ginawang dugo ni Jehovah ang ilog nila, nangamatay din ang mga isda at wala din silang mainom. Napakalaking dagok nga ito sa kanilang Diyos na si Hapi na hindi malang ipagtanggol ang kanilang mananamba. At sino ang makapipigil kay Jehovah? Wala silang magawa. Hindi na sila happy. Ikalawang salot, nagpadala si Jehovah ng salot ng mga palaka. Nagdulot ito ng kasiraang puri sa Diyos nilang si Heket, isang Diyosa na may ulong palaka, Egyptian goddess of fertility. Noong panahon ni Paraon, banal ang palaka sa Ehipto. At may parusang kamatayan ang sino mang pumatay sa palaka. Pero nang ginawang salot ni Jehovah ang mga palaka, na-overwhelm ang Ehipto. Napakaraming palaka sa kali at sa kabahay nila nagtatalunan. Ang iingay pa. Kaya napilitan ng mga Ehipsyo na pagpapatayin ang mga palakang ito pero hindi maubos-ubos. May nagawa ba ang Diyos nilang si Heket? Walang magawa ang mga Ehipsyo kundi makipag-usap sila at pahintuin ito ni Jehovah. Ikatlong salot, gawing kuto ang alikabok. Hamon ito ni Jehovah sa Diyos nilang si Geb, ang Diyos ng lupa. Nag-aalay ang mga Ehipsyo kay Geb para sa kasaganaan ng lupa. Ngunit mula sa alikabok ng lupa, ginawang salot ito ni Jehovah. At kahit yung Diyos nilang si Tot na ituturing na umbento ng mahika, walang nagawa sa salot na ito. Walang nagawa ang Diyos nilang si Geb laban kay Jehovah, kaya gave up na sila. Ikaapat na salot, mga bangaw na pumeste sa mga Ehipsyo. Hamon ito ni Jehovah sa Diyos nilang si Shu at Kepri, God of the Beetle.
Kinikilala din ng mga Egyptyo ang simbolong langaw o iskara bilang proteksyon o anting-anting laban sa mga sakit. Pero sa pagkakataong ito, napeste sila. Walang nagawang anuman ng Diyos nilang si Kepri na tulungan o proteksyonan ang mga Ehipsyo na kanyang mananamba. Nagturo din ito kay Paraon na habang dumaranas sila ng salot, pinoproteksyon na naman ni Jehovah ang kanyang mananamba. Pinapakita dito na talagang buhay si Jehovah. Hindi lang siya basta umiiral, kundi handa siyang tumulong o sumanggalang sa mga Israelita. Bagaman ang mga Diyos ng Ehipto ay hindi makapagliligtas buhat sa mga langaw sa kanilang mananamba, si Jehovah naman ay nagbibigay proteksyon sa kanyang bayan. Ikalimang salot ay isang peste sa mga hayupan ng Ehipsyo. Dagok ito at kahiyan sa Diyos nilang si Hathor, Apis at sa may katawang bakang Diyos ng langit na Sinut. Hindi man lang makakibo ang mga Diyos ng Ehipto laban kay Jehovah. Ika-anim na salot. Ito naman ay nagdala ng malaking bukol sa tao at sa hayop. Pinahiya ni Jehovah ang mga Diyos ng Ehipto ng si Tot, Isis at Pa na itinuturing ng mga Ehipsyo na may kakayahang magpagaling. Ikapitong salot. Ang malakas na pag-ulan ng granizo. Ayan. Pinahiya ni Jehovah ang Diyos nilang Sinut, Goddess of Sky, at Diyos nilang si Shu, God of Wind and Air na nagpapakalma ng langit. Ikawalong salot. Ito naman ay yung mga balang na puminsala sa mga pananim. Nagpadala si Jehovah ng mga balang upang sirain ang pananim ng Ehipto. Walang nagawang anuman ang mga Diyos nilang na si Neper at Nepri ng Diyos ng agriculture. Naubos ang mga pananim ng Ehipsyo dahil sa mga balang at walang nagawa ang mga Diyos nila. Ang ikasyam na salot ay ang 3 araw na kadiliman. May nakita ba kayo? Madilim kasi eh. Inamak ni Jehovah ang Diyos nilang Sira, na Diyos ng araw, at si Horus na kinikilala lang makapangyarihang Diyos. Nakaranas ba kayo ng blackout o brownout? Tayo, magbukas lang tayo ng kandila o flashlight, makakita na tayo. Pero imagine ninyo, no? Ito'y 3 araw na kadiliman, 72 hours, complete darkness. Sabi sa Exodus 10:23, hindi nila nakikita ang isa't isa. Ibig sabihin, kahit magsindi sila ng lampara o kandila, hindi gumagana. So, isa pa rito, sinabi dito sa talata na, pero may liwanag sa tirahan ng lahat ng Israelita. Kaya isang pambihirang kadiliman ito. Pundido ang Diyos ng Ehipto laban kay Jehovah. Itinuturo sa atin ito na si Jehovah ang talagang Diyos ng liwanag. Apart from Jehovah, there is no light. Ang ika-10 salot, ang pagkamatay ng panganay ng tao at ng hayop. Ang salot na ito ay isang paghatol sa lahat ng Diyos ng mga Ehipto. At kahit si Paraon na itinuturing din na Diyos ay walang nagawa sa pagkamatay ng panganay niyang anak. Sa Exodo Kabanata 1, kung babasahin niyo yung buong kabanatang ito, iniutos noon ni Paraon na patayin yung mga sanggol ng Israelita, di ba? Kaya kung maalala niyo yung kwento tungkol kay Moises nung sanggol pa siya, ipinag-utos ng Paraon noon na pagpapatay yung mga sanggol ng mga Israelita dahil dumadami na sila. At ngayon naman, sa pagkakataong ito, sa ika-10 salot na ito, pinatay ang panganay ng buong Ehipto. Hindi lang pinoproteksyonan ni Jehovah ang bayan niya, sa kanya rin ang paghihiganti. Salamat pa sa picture. Nagagawa ni Jehovah na pasimulan at tapusin ang mga salot ayon sa kanyang kalooban. Walang sino man ang makapipigil sa kanya. Pinatunayan ng Diyos ni Jehovah ang kanyang higit na kapangyarihan kaysa sa huwad ng mga Diyos. Ipinakita ni Jehovah sa unang world power, ang Egypt, kung sino ang tunay na Diyos, at ipinakita pa ito sa maraming pagkakataon. Halimbawa, ang ikalawang kapangyarihan pang daigdig ay ang Assyria. Pakisipo sa larawan. Nasaksihan mismo ng Assyria kung paano ipinagsanggalang ni Jehovah ang naninirahan sa Jerusalem nang gamitin ni Jehovah ang isang anghel na pumatay ng 185,000 sundalo ng Assyria sa isang gabi lang. Ang sumunod na world power,
Ang ikatlong kapangyarihang pandigdig ay ang Babylonia. Pakisuyo po sa larawan. Walang nagawa ang hari si Nabucodonosor ng Babylonia kundi kilalanin si Jehovah bilang ang kataas-taasan matapos siyang maghambog sa Diyos. Kasi ano yung nangyari, nawala siya sa katinoan ng mahabang panahon at nang panumbalikin niya ni Jehovah ang kanyang katinoan, na-realize niya kung sino talaga ang tunay na Diyos at sinabi ng hari ng Babylonia, purihin si Jehovah, ang hari ng langit. Ngayong alam ko nang si Jehovah ang tagapamahala. Salamat po sa picture. Kaya ganun na lamang ang papuri ni Haring David kay Jehovah bilang ang tagapagligtas. Babasahin natin yung nasa awit 35:10. Ito yung damdamin ni David. Sabi niya rito, awit 35:10. Sasabihin ng lahat ng buto ko, O Jehovah, sino ang katulad mo? Inililigtas mo ang walang kalaban-laban mula sa mga mas malakas sa kanya, ang mga walang kalaban-laban at ang mahihirap mula sa nagnanakaw sa kanila. Meron ba tayong ganitong pagtitiwala na gaya ng kay David? Ang ating pagtitiwala kay Jehovah bilang tagapagsanggalang at tagapagligtas ay makakatulong sa atin sa paparating na malaking kapighatian. Oo, si Jehovah ay buhay na Diyos at siya ay nagtataglay din ng kamanghamanghang mga katangian. At habang nabubuhay tayo sa mga huling araw nito, sinisikap din ng bayan ni Jehovah na ipamalas ang kanyang mga katangian. Isaalang-alang natin ang ilang katangian ni Jehovah. Ang kabanalan ay isang katangian ni Jehovah at hindi ng huwad ng mga Diyos. Kaya naman sinisikap ng kanyang bayan, ng kanyang mga lingkod na maging malinis sa espiritual sa pamamagitan ng pagkakapit ng salita ng Diyos. Natatamo natin ang banal na katayuan kay Jehovah. Totoo, hindi tayo sakdal, hindi tayo perpekto. Subalit, nagpapaakay tayo sa patnubay ng banal na espiritu at tumutulong sa atin na tamuhin ang kabanalan sa diwang relatibo. Sinisikap nating mabuhay ayon sa pamantayan ng Biblia at sinusunod natin ang halimbawang ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Kalawa, ang kapangyarihan ay isa pang walang kaparis na katangian ni Jehovah. Kaya naman si Jehovah ay tinatawag na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang titulo na mayroon yan, ang Diyos na Jehovah lang. Ang kapangyarihan at ang dinamikong lakas ni Jehovah ay nakikita din sa kanyang paglalang. Sinasabi ng Biblia na alam ni Jehovah ang pangalan ng bawat bituin. Para kay Jehovah, ang bawat bituin ay natatangi. Kung alam ng Diyos ang kinaroroonan ng bawat bituin ngayon, tiyak na kilala ka rin niya bilang individual. Nasaan ka, kung ano ang nararamdaman mo, o kung ano ang kailangan mo ngayon. Si Jehovah ay Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Oo, ang kapangyarihan ni Jehovah ay walang limitasyon. Ang katarungan ay nakikita sa lahat ng mga daan ni Jehovah. Kaya tinatawag din si Jehovah na bilang ang kataas-taasang hukom at tagapagbigay batas. Tinitiyak sa atin ng Biblia na lahat ng kanyang mga daan ay katarungan. Basahin po natin yung nakaulat sa Deuteronomio 32:4. Ang bato, walang maipipintas sa kanyang mga gawa dahil lahat ng ginagawa niya ay makatarungan. Isang Diyos na tapat at hindi kailanman magiging tiwali, matuwid at tapat siya. Yamang ang Diyos na Jehovah ay umiibig sa katarungan, matitiyak natin iyan. Pinaliliwanag iyan sa panalangin ng Panginoong Hesukristo na mababasa natin sa Mateo 6:10, no? Na sabi doon na dumating nawa ang kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng kaharian ito, ang mga naisin ng Diyos ang magaganap dito sa lupa. Ang katwiran ay umuugnay sa katarungan ni Jehovah. Ang Hebreyong ginamit dito ay sedek, na may diwang pagkamatwid o katapatan. Kaya tulad ni Jehovah, sinisikap din natin na maging tapat sa lahat ng bagay. Nagbabayad tayo ng tamang buwis, tapat tayo sa negosyo at sa kasunduan. Hinahanap din natin ang katwiran ni Jehovah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga pamantayan. Ang karunungan, sa ganap na diwa nito ay masusumpungan kay Jehovah. Sinasabi sa Roma 16:27 na si Jehovah lang ang tanging marunong. Ang isang sukdulang halimbawa ng karunungan na ipinakita niya ay ang paraan ng paglutas niya sa paghihimaksik sa Eden.
Ang ating unang magulang na si Adan at Eva ay nagrebelde at naiwala nila yung buhay na walang hanggan. Naglaan kaagad ang maibigin nating Diyos ng solusyon, isang kaharian na sa wakas ay mag-aalis sa mga epekto ng rebelyong ito at ibalik ang orihinal na layunin niya dito sa lupa. Sa kanyang karunungan, minamanobre niya ang mga bagay-bagay sa pagdating ng kahariang ito. At kahit ang Diyos ng sistemang ito, si Satanas, o sino pa mang Diyos ang kinikilala ng sanlibutan ito, walang makapipigil sa pagdating ng kahariang ito. Mangyayari ang kalooban niya ng papaano sa langit, gayon din sa lupa. Tayo naman, sinisikap din nating mga Kristiyano na gumawa ng mga matatalinong pagpapasya. Basahin naman natin ang payo sa Efeso 5:15-17. Efeso 5:15-17. Sabi rito, kaya bantayan ninyong mabuti kung kumikilos kayo na gaya ng marunong at hindi gaya ng di marunong. Gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ang oras ninyo. Dahil napakasama na ng panahon. Kaya huwag na kayong maging di makatwiran, kundi patuloy ninyong alamin kung ano ang kalooban ni Jehova. Kaya may katalinuhan natin ginagamit ang ating panahon at lakas, hindi sa pagkilos ng di makatwiran, kundi sa pagkaunawa kung ano ang kalooban ni Jehova. Ang pag-ibig, ang pangunahing katangian ni Jehova. Sinasabi sa Biblia sa unang Juan 4:8 na ang Diyos ay pag-ibig. Itinawag pansin sa atin ni Jesucristo ang isa pang katunayan ng pag-ibig ni Jehova. Sabi niya, pinasisikat niya ni Jehova ang kanyang araw sa mga taong balakyot at sa mabuti at pinauulanan ang mga taong matuwid at di matuwid. Ang pag-ibig ni Jehova sa sangkatauhan ay higit pa sa mga material na pagpapala. Sapagkat ganito yung mababasa natin sa Biblia sa John 3:16. Juan 3:16, sabi rito, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pa bang higit na malawak na pag-ibig kaysa dito? Mayroon pa bang at nais din ni Jehova na magpakita din tayo ng pag-ibig. Sa katunayan, ito yung tanda ng isang tunay na Kristiyano. Sinabi ni Jesus na mababasa natin sa Juan 13:35, sabi niya, kung mahal ninyo ang isa't isa, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Oo, nakikita sa bayan ng Diyos ang ganitong pag-ibig. Nagtutulungan tayo kapag may sakuna, hindi ba? Ginagamit natin ang ating panahon, ang ating lakas, o mga practical na tulong sa ating mga kapatid. Hindi rin tayo sumasali o sumusuporta sa mga digmaan. Mas pipiliin pa ng tapat na mga Kristiyanong ito na mabilanggo kaysa pumatay ng kapwa. Dahil sa pag-ibig, inihahayag din natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Gumugugol po ng maraming panahon ang mga saksi ni Jehova sa gawain ito ng walang bayad. Volunteer kaming lahat. Ang iba pa nga ay nagsasakripisyo upang pumunta sa mahirap na lugar, maibahagi lang ang pag-ibig ni Jehova na nagdudulot ng kaligtasan sa mga taong tatanggap ng mabuting balitang ito. Marami pa tayong matutunan, mga kapatid, sa mga katangian ng tunay na Diyos tungkol kay Jehova at tungkol sa magaganda niya pang katangian. At nais din ni Jehova na makilala siya ng mga tao at maging malapit sa Kanya. Sa katunayan, ibinangon ni Jehova ang kanyang mga saksi upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian at ipabatid ang kanyang pangalan. Ganito po yung mababasa natin sa Isaiah 43:10-11. Kayo ang mga saksi ko, ang sabi ni Jehova, oo, ang lingkod ko na aking pinili, para makilala ninyo ako at manampalataya kayo sa akin, at maunawaan ninyo na hindi ako nagbabago. Bago ako ay walang Diyos na ginawa, at wala ring iba na kasunod ko. Dahil kilala natin si Jehova at ginagabayan tayo ng kanyang salita, kaya naman gustong-gusto natin na ipakilala siya sa bawat taong makakausap natin. Si Jehova ay namumukod-tangi at karapat-dapat sa ating bukod-tanging debosyon. Nakita natin yung halimbawa sa Biblia kung papaano kumikilos si Jehova upang ipagbangong puri ang pangalan niya. Pinamalas niya ito sa unang kapangyarihang pandigdig, ang Ehipto, sumunod ang Assyria,
pagkatapos ng Babylonia at sa marami pang pagkakataon. At ngayon naman, tayo ay nabubuhay na sa huling yugto ng panahon, na kung saan, sa huling pagkakataon, ipamamalas ni Jehovah kung sino talaga ang tunay na Diyos at ipagbabangang puri ang pangalan niya. Ganito ang sabi ni Jehovah. Basahin po natin yung ating huling teksto. Ezekiel 38:23. Ezekiel 38:23. Ito ang sabi ni Jehovah. At dadakilain ko at pababanalin ang sarili ko at ipapakilala ko ang sarili ko sa harap ng maraming bansa at malalaman nila na ako si Jehovah. Kaya darating talaga ang panahon na malalaman ng lahat ng mga tao kung sino talaga ang tunay na Diyos, whether they like it or not. Kaya po sa aming mga bisita, sa mga interesado, at sa mga tagal nang nawala at nakalimot, magbalik loob tayo sa tunay na Diyos, kay Jehovah, at sumama sa kanyang bayan. At sama-sama nating sabihin, si Jehovah ang aking Diyos at walang gaya niya.